Walang itinuro ang ating Panginoong Yesus na abusuhin natin yung ating mga mata. Walang itinuro ang ating Panginoong Yesus na tayo magyabang sa ating mga kapwa. Ano po? Ngayon, itong tatlo na ito, ang sabi sa ibang version ito, hindi ko na ilagay. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, itong tatlong bagay na ito ang ginamit ni Satanas kay Eva. Ano ho? Kaya siya ay bumulusok. Kaya siya na kayo, malaki sulat. May dala-dala kasi akong whiteboard marker, ano? Kasi naliligtan ako sa sulat ko. Siguro naman kita na po dyan sa dulo. Dito sa ikalawang Korinto 11:3, ngunit ako'y natatakot, sabi ni Pablo, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis sa mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamahin. Lagi yang nakaabang si Satanas lalo sa mga Kristiyano. Ano po? So, itong tatlong bagay na ito ay nakapaloob doon sa pangyayari sa aklat po ng Genesis. Sa 3:6 AD, pansinin po natin. At nang makita, ayun lust of the eyes, ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin. Ayan na. Parang masarap to. Di ba gano'n naman talaga yung naturalesa natin pag nakakita ka ng hinog na papaya o hinog na mangga na nakasabit sa puno, di ba gagawa ka ng paraan? Kaakit-akit yun. Ang sabi, ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata. Ayun, lust of the eyes. At kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao. Pride of life. Anong ginawa? Pumitas. Kinain, binigyan. Sabi ng Diyos, di ba, kung matatandaan natin, huwag mong hahawakan. Ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, ito'y kumain. Diba? Saan mo kinuha to? Ang gano'n, sabi ni Adan. Ito, sa Tiyoplan. Ba't mo kinuha? Kainin mo to. Sabi gano'n. Ay, ayoko nga. Nilakihan ng mata ng babae, di kinain. Kainin mo! Oo na, kakainin ko na. Diba? Yan, naloko na. Itong si Adan. So, makikita natin dyan, sa tatlong bagay po na yon, nahulog itong si babae. Sinabi niya sa ahas, ay sinabi niya sa babae. Sino sabi? Yung ahas. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alimang punong kayo sa halamanan? Ito ba yun? Parang nais kami, nabudol-budol. Di ba ganyan yung mga budol-budol tsaka scammer? Pagdadalawang isipin ka, hanggang sa uutusan ka na, hubarin mo yung singsing, hubarin mo yung alas, ayun, nabudol-budol ka na. Ganito yung mga pamamaraan nito ni Satanas. Ang sabi doon sa chapter 3 verse 2 hanggang 5 sa ADB, sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kayo sa halamanan makakakain kami. Datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain. O di alam. Kasi sinasabi ng iba, hindi naman alam ni Eva, ang nakakaalam lang si Adan. Ay babae sumasagot dito. Ang sabi niya, huwag kayong kakain. Niyaon. Huwag ninyong hihipuin. Hindi pa pumitas. Hindi hinipo. Baka kayo mamatay. Sinabi ng asa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon ay magigilat ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Pride of life. Ay gano'n, pag kinain ko to magiging akong parang Diyos. Yes. Try ko nga. Yun, pride of life. Kita po natin. Sa tatlong bagay na yun, laglag. Nakita ng babae na ang bunga ng punong kaya ay mabuting kainin at nakalulugod sa mga mata. Ay na naman yung lust of the eyes. Oo, ang punong kahoy ay kanais-nais na pagmasdan. Siyempre, anong gagawin niya dyan? Kukuhain niya yan. Ano, take note. Walang nakalagay o naka-identify kung ano yan. Marami kasi yung mga sinasabi na ito daw ay apple. Huwag ganoon. Kung ano lang yung nakasulat, maliligaw tayo dyan eh. Ano? Kung ano lang yung nakasulat, bunga nakalagay, eh di bunga. Ito kasi yung mga gumagamit ng social media platform, nagpapahayag din ng mga maling mensahe na kapag ito'y natutunan ng mga kabataan, magiging mali ang pakahulugan nila dyan. Pag napansin natin gano'n sa mga anak, itutuwid niya, mga mami and daddy, responsibilidad niyo po yan. Abay anak, hindi gano'n. Ganito nakasulat.
No, yun. Dapat maipamulat na sa kanila. Kasi obligasyon po yan, kasi sila yung susunod na Kristiyano. Pag wala na tayo, ano po? Ipinako niya ang kanyang mga mata sa isang bagay na ipinagbabawal sa kanya. Natuon yung pansin ni Eva din eh. Hindi ko makalimutan to eh. Iyon ay isang pusang maling paggamit ng mata. Ano ang resulta? Kaya kumuha siya ng bunga. Kinain iyon, binigyan ng kanya asawa. Laglag. O ngayon, nanatili bang matuwid? Nanatili bang perfect? Hindi. Nalaglag. Kita niyo po? Diba nangyayari din yan sa ating mga Kristiyano? Na minsan, pag ikaw ay matuwid, nagpapakatuwid ka, aabot talaga doon sa point na bumabagsak din ang katuwiran. Bakit nagkakagano? Kaya napakahalaga na lagi po tayong mag-aaral. Teka, merong nag-sink in sa isip ko ngayon. Dito sa Colossus, may binabanggit dito eh. Ano po? Naisip ko lang po, ano? Dito sa Colossus, chapter 1, verse 28 hanggang 29, na siya naming inihahayag na pinapaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Kita niyo po? Sabihin, dapat lagi natin itong binabasa, mga kapatid. Lagi natin itong binubuksan. Yan eh, naalikabo ka na sa ating mga bahay. Kasi si Satanas nandyan lang. Pwede niyo sabihin po na, Brad, ang bigat eh. May apps. Wala tayong lusot. No? Kahit ka nasa bus, basa-basa ka. Diba? Na i-inform ka sa mga bagay na may kinalaman sa ating paglilingkod. Kasi magaling timing yan, si Satanas, totoo lang po, at nalaglag ang dalawang mag-asawa. Ginamit yung tinatawag na tatlong bagay na sinasabi sa unang Juan, the lust of the flesh, the pride of life, at saka yung lust of the eyes. Ano po? Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na ang mata ang ilawan ng katawan. Alam ng mga alagad ang tinutukoy ni Jesus. Kung mabuti ang mata ay kalugod-lugod dito sa Diyos, ngunit kung masama ang mata, ito ay karumal-dumal sa Diyos. Makikita natin na ayaw ng Diyos sa mga Kristiyano na ang kanilang mga sangkap ng katawan ay maging bahagi ng kasalanan. Ano po? Ito po, sa Kawikaan sa 6:16-19, ang dating Biblia, pinag-aralan po natin to. Siguro mga 2021, hindi ako nagkakamali, ano po? Tinaksa natin yan, bawat linggo. May 6 na bagay na ipinagtatanim na Panginoon o 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Teka muna, Brad. Sabi kanina, 6. Ano? Tapos ngayon, 7. Eh, kasi kasama yung katawan eh. Nasangkap ang 7. Ano po? So, pinag-aralan po natin yan. Tingnan nyo na lang po doon sa ating FB page. Kung meron po kayo interesado, ano po? Marami tayong mga paksa doon. Lahat ng mga preachers natin dito. Pwede nyo panuorin para kayo magkaroon ng uplift. Ano po? 6:17. Mga palalong mata. Number 1 eh. Dito ba? Sinungaling na dila. Mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng masasamang akala. Mga paa na matuloy sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Ano po? 7. So makikita natin itong 7 na ito. 7 things that God hates. Kung masama. Pero kung mabuti, katanggap-tanggap po sa Diyos yan. Ang pinag-uusapan po, kung paano ginagamit yung bawat parte ng katawan. Ito ba'y sangkap ng kasalanan? Magagalit ang Diyos dyan. Ito ba'y sangkap ng kabutihan? Matutuwa ang Diyos dyan. Ano po? Kasi kaya niya ibinigay yan para gamitin sa mabubuting bagay, hindi sa kasamaan. Maraming tao ang gumagamit ng kamay, ang katumbas nito, pera. Bakit? Baril. Diba, ang buhay ng tao ngayon, bigyan mo ng baril. 5,000 lang yata ng buhay ng tao.